Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Welcome back po mga kapatid at mga minamahal na kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon. Purihin ng Diyos, narito na naman po tayo sa isang araw na kung saan nais ng Diyos na patuloy nating maranasan ang kanyang pagpapala. At siyempre, napakagandang simulan ng araw o anumang oras ngayon na kayo po ay nakikinig. Napakaganda na lagi tayong binibigyan ng pagpapala ng salita ng Diyos na magiging inspirasyon at gabay po sa ating araw-araw na mga gawain. Kaya ngayong araw po, hayaan niyo po akong makapagbahagi muli ng salita ng Diyos mula po sa talata po ng Aklat ng Juan, Kabanatang 1, Talatang 1. Opo, marahil ay pamilyar na po sa inyo ito. Dahil ito po ang talatang ibinigay sa atin ng Panginoon ngayon, hayaan niyo pong basahin ko. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Diyos ay nagpakilala sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang salita ay Diyos. Alam niyo po, minsan, natanong ko sa aking sarili, bakit kailangan pang manalangin bago magbasa ng salita ng Diyos o bago magpahayag nito? Pero alam niyo po ba, nataklasan ko na kailangan talaga. At kaya bago natin gawin yan, tayo po muna ay manalangin. Ama naming nasa langit, sa sandaling ito, kami po'y lumalapit sa inyo. Patuloy niyo humihingi, Panginoon, ng iyong pagbabasbas at gabay sa mga salitang nais mong marinig po namin ngayong araw na ito. Pagpalain niyo po ito. Hayaan niyo po ito maging isang kasangkapan, isang magbigay sa amin ng patuloy na masiglang paghakbang, Panginoon, patungo sa mga pangako mo at higit sa lahat, sa layunin mong maging kawangis kami ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos, sa presensya mo sa araw na ito, sa aming buhay, sa pangalan niya na aming tagapagligtas. Ito po aking dalangin. Amen. Amen. So yun nga po. Yun po yung natanong ko. Minsan kasi, pagod ka na at siyempre, kung gusto mong magbasa ng salita ng Diyos, gusto mo basahin na lang agad para sa gayon, makatulog ka na. O minsan naman, ay sa umaga, minsan pupungas-pungas ka pa. Ibig sabihin parang hindi ka pangahanda. At minsan naman ay kumbaga overexcited ka naman, na parang bigla ka na lang papalokso, gusto mong basahin, gusto mong hanapin. Pero alam niyo po, may tamang approach pala na dapat natin gawin bago tayo humingi. Because kapag lumalapit po tayo sa Panginoon, hindi lamang po tayo naghihintay talaga ng information o ng mga bagay na malalaman natin tungkol sa salita ng Diyos, kundi higit sa lahat yung revelation. Nais po nating magpakahayag ang ating Panginoon tungkol sa kanyang salita upang ito ay ating maunawaan at maisapamuhay. Alam niyo po, marami po akong naunawaan. Dahil pag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, dito po nire-reveal kasi ng Panginoon ang kanyang karakter. Dito niya pinakikilala kung sino siya, ano siya at anong magagawa niya sa buhay mo. Kaya mahalaga po, na talaga nagbabasa tayo. So, yan po rin ang nagbibigay sa atin ng daily instruction bago tayo gumawa upang magkaroon tayo ng tumpak at siguradong magiging produktibo yung ginagawa natin. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay talaga ng wisdom sa atin. So, kaibigan, baka meron kang planong gawin ngayon. Mag-pray ka muna at magbasa ka ng salita ng Diyos. Sigurado po. Gaya po na sinabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, lahat po daw ng gawin natin. Huwag tayo magtiwala sa sarili natin. Ibigay po natin sa Panginoon at siyang magbibigay ng tagumpay sa ating mga ginagawa. Ito rin po nagtuturo sa atin para manalangin. Alam niyo, minsan kaya nga, bakit, Lord, ba't parang hindi natutupad, hindi nasasagot yung aking mga panalangin? Marahil siguro nais ng Panginoon na makita mo muna sa kanyang salita kung ano yung pangako niyang tiyak na nais niyang gawin sa buhay mo. Minsan kasi, nagko-contradict yun sa ating mga gusto, yung ating mga sariling pagnanais. Kaya sabi nga po, kung mananalangin tayo, mas magandang sabihin natin muli sa Diyos kung ano yung mga pangako niya sa atin. Dahil hindi nga daw po babalik sa Kanya ang Kanyang salita na walang kabuluhan. Ito rin nagpapaliwanag sa atin, kung paano natin magagampanan yung ating mahalagang layunin sa buhay, ang magbahagi ng salita ng Diyos. Na tayo po kasi bilang mga Kristiyano ay
Kung Kristiyano na tayo, nais ng Panginoon na tayo po'y naghahatid talaga ng mabuting balita. Hindi masamang balita, ano po. Kaya nais niya maintindihan natin yung gospel. Kaya siyempre, sino nga po ba ang central message po ng Biblia? Walang iba kundi si Jesus, ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po natin maintindihan yung ating magiging tungkulin. At lagi lang tayo nag-iisip yung mga bagay na tungkol sa buhay natin, ano iaayos natin, ano kagaganda ng buhay natin. Kailangan alam din po natin na kailangan natin si Jesus sa buhay na ito. Kaya nga po kailangan, bago tayo humarap at magbasa ng Biblia, o bago rin po mag-share o mangaral salita ng Diyos, kailangan po talagang manalangin dahil hindi po nila maiintindihan din itong mga mahalagang bagay pala. Hindi ko rin pala maiintindihan yung mga nais ng Diyos para sa buhay ko kung hindi ko muna siya pararangalan. No po? Sa pagbabasa ng kanyang salita at pagsasapamuhay nito. Marami pa po, ano po? Hallelujah. Tinuturuan din po tayo nito magtiwala sa Diyos. Tinuturo nito kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin, na siya pong dating sundin. Diyan na po yung kanyang mga pangako. Amen? Sabi nga po, no, talagang accurate talaga si Lord sa panahon na gusto niyang gawin, yung nais niyang mangyari. Tiyak, mangyayari po yun. At kanina nga po, narinig ko pong muli, no, mula po sa ating bishop, na po, yung Kairos time. Alam niyo po, ito na po yung panahon natin eh. No, talagang kung tayo po'y magtitiwala talaga sa Panginoon at makikinig na tayo ngayon, gagawin na natin ang kalooban niya. Yung Kairos time daw po natin. Ito na yung moment natin. Kapatid, mga minamahal, ito na po yung moment natin na kung ano yung nais ng Panginoon na paglawak, especially ayon sa battle cry po namin. Natin, no po? Sabi po doon, multiplication and will soar through open doors. Mga doors of opportunities, mabubuksan daw kapag talagang tama ang paglapit natin sa Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang salita. Okay? So, yung mga katanungan natin, nasasagot ng Panginoon pag nagbabasa tayo ng Biblia. Kaya dapat po nating basahin ito. Pero kinakailangan kilalanin po natin kasi sino muna itong ating nilalapitan. Ang Biblia ay salita ng Diyos. At sabi po nga po, ang salita ay nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo. At ang mga salitang iniwan niya sa atin ay susi sa lahat ng sikreto ng Panginoon na inilahan niya. Kanina nga, yung sa verse, 2 Corinthians chapter 2, verse 9, sabi po, wala pang nakakita, wala pang nakarinig sa mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal o nagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, ito na po yung panahon na sabi nga, kailangan makita mo na. No? Kung ano yung mga inihanda na ng Diyos sa buhay mo, ano po yung mga pangako niya. Kailangan yung mga spiritual eyes natin, nakikita na ito mga to. Kaya magsisimula ito po, no, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Kaya lumapit tayo ng may paggalang sa Panginoon kapag bubuksan na natin ng Biblia. Tanda po na siya po yung ating mananakop, na po. Siya po yung, He is the supreme God. Siya yung pinaka, lahat ng pinakamabuting bagay ay nasa Kanya na. At kahit gustong-gusto niyang ibahagi sa atin ang mga bagay na ito upang tayo rin po ay maging mananagumpay. Because God is a Spirit, sabi nga po, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kaya nga po, hindi natin nakikita ang Diyos, pero nakikita niya tayo. Kaya paglalapit po tayo sa Biblia na Kanyang salita, dapat talaga magbigay tayo ng galang sa pamamagitan ng pananalangin. Manalangin po muna talaga tayo, okay? Siya po ay nasa heaven of heavens, siya ay nasa spiritual realm, pero kitang-kita niya tayo. Alam niya yung attitude ng ating puso pag lumalapit. Kasi merong mga lumalapit lang pag may kailangan. Di ba? Kaya nga hindi daw po Panginoon, kundi Panginoon. Ano po? Kaya nais ng Panginoon na maranasan natin, no, yung kanyang authority, no, na kumikilos sa ating buhay. Dahil alam niyo po, yung authority niya ang tumatapos, nagwawasak sa lahat ng mga evil forces, sa lahat ng persa, ng kadiliman o ng kasamaan na naghahatid ng kahirapan, kalungkutan, sakit at karamdaman, at kung ano pang mga miserableng kalagayan sa buhay ng tao. Kaya dapat po talaga kilalanin natin siya, paglapit natin sa Kanya. Dapat kilalanin daw po natin siya bilang isang ama na lumalapit sa kanyang anak. Alam niyo po yon?
Yung naglalambing ka, 'di ba? Pag lumalapit ka sa magulang mo, naglalambing ka eh. At natuwa ang yung magulang sa iyo, talaga namang napakadali nilang tumugon sa iyong hinihiling. Yun nga po, minsan, siya rin po yung pwede nating pagsumbungan, 'di ba? O ano yung mga nararamdaman natin, huwag natin ibigay sa ibang tao kasi chichismis ka pa noon, no? Gossiping. Pero kung sa Panginoon may susumong, Lord, ganito po ang nangyari sa akin, ganito po. Si Lord talaga ang kikilos sa buhay natin para siya po yung mag-intervene at gawa ng kaayusan ang lahat ng bagay. Okay? So, ayan nga po, huwag po naman natin overemphasize yung ating pagiging kaibigan kay Jesus. Yes, kaibigan po tayo ng Panginoong Hesukristo, pero dapat din po kilalanin natin siyang ating Ama na dapat igalang. Kaya pag nagbabasa po tayo ng Biblia, kailangan lumapit tayo ng may paggalang sa pamamagitan ng paglapit sa panalangin na nakayukod ang puso, naghihintay, nagsusumamo ng kung ano ang sasabihin niya at i-reveal niya ang kanyang sarili sa ating. Alam niyo po, may pangyayari po ako nabasa, no? Sa aklat po ng Esther. Tingnan po yung panahon na ni Reynang Esther nung siya po ay naging reyna ng lugar ng Persya. No po? Alam niyo po, nung panahon na yun, kung bago ka lumapit sa hari, tingnan niyo po yung kwento. Sa Esther chapter 4 verse 11, alam na alam ng lahat na walang itinatangi ang batas ng kaharian. Sino mang lumalapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi pinapatawag, ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro. 30 araw na akong hindi pinapatawag ng hari. Yun nga po, no? Sabi po ni Reyna Esther, nung panahon na yun, kasi kailangan niya lumapit sa hari dahil meron siyang ipipetisyon. May gusto siyang hingin. Kumbaga tayo sa ating pananalangin, meron tayong gustong sabihin sa ating Panginoon. Pero alam niyo po, nung panahon niya, yung hari, pag di ka pinatawag, hindi ka pwedeng lumapit. Ano po? Kaya si Haring Xerxes nung panahon na iyon. Kaya ganoon din po dapat tayo. Yung paggalang po natin, lalo na po pag-service po natin, ano po? Parang yung salita ng Panginoon ay hindi nabibigyan ng kaukulang paggalang. Lakad dito, lakad doon. May kumakain, may nagpupunta sa kantin. Dapat po bigyan po natin ng kaukulang paggalang ang Diyos. Na po mga minamahal, alam kong kinakausap tayo ng Panginoon dahil kung tayo man gagamitin, maipaalam at ako'y naniniwala pag lahat po tayo nakakaunawa ng tamang paglapit sa Diyos na may pag-ibig, paggalang, pagmamahal, napakadali po talagang lumapit ng Panginoon. Na-experience ko ng mga nakarang araw, talagang nire-reveal niya sa iyo kung ano ang magiging solusyon sa iyong mga suliranin. Okay, so sabi nga po, kasunod pa sa istorya, no? Kaya nung ginawa po ni Reyna Esther, para matugunan yung panalangin niya, nag-ayuno raw siya. So yun pa, yung isang kasama, pag nanalangin, bukod sa pananalangin, dapat kung hinihingi ng pagkakataon, no, sinasabi ng Banal na Espiritu, mag-fasting. Abay, dapat po tayo mag-ayuno. Hindi po yung unang linggo lang ng Enero na po. Talagang lifestyle ang pagpapasting sa ating pong mga lingkod ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, lumapit tayo, Panginoon, sa ating Panginoon with full confidence na po na siya ang Diyos na mahal tayo. Tutugunin tayo. Kaya unang-una, bigyan nating pahalagang Biblia. At pagkatapos nating basahin ito, manalangin tayo sa Panginoon. Kaya nga po, testament ang tawag dyan. Ibig sabihin ng testamento, pinatotohanan na lahat ng sinabi niyan ay totoo. At yan ay galing sa ating Panginoon. Kaya gagawin niya ang mga pangako niya dyan. Okay? Kaya isang magandang kwento pa sa Biblia, isa rin ang lumapit sa isang hari na kung saan naranasan niyang pag-ibig ng haring ito na walang iba kundi si Haring David. Tingnan niyo po kung gaano ang kabuti ang Diyos sa buhay ni Mephibosheth. 2 Samuel chapter 9 verse 7, sinabi ni David, "Huwag kang matakot, gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo, alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul at laging nakahanda ang aking hapagkainan para sa iyo." Tingnan niyo po dahil sa pagmamahal ng haring ito, no? Alam niyo po, naalala tayo lagi ng Diyos. Lahat ng sitwasyon natin ngayon, hindi nagwawalang bahala ang Panginoon sa atin. Kagaya ito si Mephibosheth, maaring nakalimutan na ito ng panahon. Isa pa itong lumpo. Pero nung lumapit ang Diyos kay Haring David upang gamitin siya, upang mapagpala ang taong ito, sabi niya, mula ngayon, huwag ka na mag-alala. Kapatid, yan din po sinasabi ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Huwag ka na mag-alala.
Mahalaga lang, bigyan mo ng parangal ang Diyos. Sa kanyang salita, igalang mo ito at bigyan ng kaukulang, nararapat na pagpansin at huwag gawing substitute, huwag gawing opinion ng salita ng Diyos. Baging final authority ito ng ating buhay. Kaya't alam kong lahat tayo ngayon makakatanggap ng pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sa araw na ito na pinaunawa mo sa amin, Panginoon, na kami mga anak mo, Panginoon. Anak kami ng hari. Anak kami ng Diyos na kataas-taasan. At nais mong maranasan namin ang lahat ng pinakamabuting bagay sa buhay na ito. Subalit, Lord, may mga bagay na corrupted sa aming puso, Panginoon. Baguhin mo ang puso namin. Bigyan mo kami ng kaukulang paggalang, Lord, pagmamahal sa iyong salita. Upang sa gayon, Panginoon, maparangalan ka namin. Habang ito'y aming binabasa, binubulay-bulay at isinasapamuhay. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang aking mga kapatid na narito ngayon. Hayaan mo, Lord, yung pagpapala mo kay Saul, kay Jonathan, Panginoon, o kay Mephibosheth, Panginoon, ay mapangyari sa kanilang mga buhay, O God, na sila'y makatanggap, Lord, ng iyong, hallelujah, ng iyong mga pagpapala, Lord, na, hallelujah, mga pamana, Panginoon, O Diyos, na ipinangako mo sa iyong salita na may katiyakang mangyayari sa aming bubuhay. Kasama na rito ang kagalingan, Lord, sa mga karamdaman, kasagutan sa mga panalangin, Panginoon, ay aming tinatanggap na ngayon, O Diyos. Kaya sa iyo lahat ang aming papurit, pasasalamat, at pagdadakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Salamat po, and God bless you po. Shalom!